ibibigay ng DBM sa kanila ay para mapantay yung mga sweldo nila. Para sa unang balita, PR Kanghel reporting. Samantala sa mga roro o yung tinatawag na roll-on, roll-off na barko, karaniwang sumasakay ang mga nais makamenos sa gastos sa pamasahe. Pero dahil po sa sunod-sunod na dagdag presyo sa produktong petrolyo, tatanggalin na ang diskwento sa roro. Narito ang report ni Rafi Tima. Tila hindi na nga lang pang mayaman ng malalayo pero naggaganda ang mga beach sa bansa tulad ng Boracay. Sa tulong ng konting ipon, pwedeng makabiyahe sa maraming lugar sa bansa sa pamamagitan ng mga roll-on, roll-off o barkong roro na mas mura na nga kaysa sa mga eroplano. Pinamura pang lalo ng ilang mga discount at promo. Pero bad news sa mga suki ng diskwento. Ayon sa Philippine Roro Operators Association, tatanggalin na raw ng mga roro operator na kasanayan ng discount. Hirap na raw kasi sila sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng langis na ginagamit sa pagpapatakbo ng mga barko. Ngayon tuloy, hindi lang mga magsa-summer vacation ang apektado, kundi maging regular na mga biyahero at mga estudyanteng magbabakasyon sa kanilang probinsya. Paano pag tinanggal yung promo? Mahal na, nasa pareho lang sila ng aeroplano. Saan ang gagawin mo pag gano'n? Aeroplano na ako. Mas maganda siguro may promo, mayroon talagang hindi maka-afford ng pamasahe. Mas maganda magkaroon ng promo, lalo na ngayon season yan. Masarap yung promo, huwag nilang tanggalin. Itutuloy nga ako kasi kami, pabalik-balik kami dito. Pero hindi naman lahat ng destinasyon mawawala ng discount. Mabilis pang paglilinaw ng Philippine Ports Authority, wala silang inaprobahang pagtaas sa pasahe sa mga roro. It's a market-driven scheme, no? So one roro vessel gives X% discount, another roro vessel gives X% discount. So it's a marketing scheme. But the rate will still be the same. Bukod sa mga pasahero, karaniwan ng sa roro isinasakay ang mga paninda ng gagaling sa Metro Manila, patungong probinsya at mga produktong galing probinsya pabalik ng Maynila. Hindi pa tiyak kung makakaapekto sa presyo ng mga binibiyaheng bilihin ang pagtatanggal ng diskwento. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Fuel subsidy para sa mga lehitimong pampaserong jeep at tricycle sa Abril at 20 pa ipatutupad. Hirit naman ng grupong Piston. Walang silbi ang diskwento hanggat patuloy ang oil price increase. Narito ang report ni James Velasquez. Kailangan din bawasan ng malaki yung halaga ng kurudo. Hindi kami makabayad ng utang halos sa kwan lang napupunta, sa kurudo lang saka sa mataba. Ganito idinaing ng mga magsasaka sa Bataan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na gamit nila sa kanilang mga water pump o patubig. Hindi kasama ang mga magsasaka sa mga binanggit ng Pangulo na pinag-aaralan na rin bigyan ng diskwento sa mga produktong petrolyo. Pero paglilinaw ngayon ng palasyo, maghihintay pa kahit ang mga mangingisda ng pag-aaral para mabigyan din sila ng diskwento para sa mga bangka nilang demotor. Sa ngayon kasi para lang talaga sa mga pampasahero sa sakyan ng Public Transport Assistance Program na inilunsad sa pamamagitan ng Executive Order No. 32. Nakasaad dito na may subsidiyang ibibigay sa pamamagitan ng diskwento sa mga lehitimong prangkisa ng mga pampasaherong jeep at tricycle. Di bababa sa 2 piso ang diskwento sa kada litro ng langis para sa jeep. Pinag-aaralan pa ang para sa mga tricycle. We don't have unlimited funds to subsidize fuel for everybody. So given the funds that we have, we want to do it in a targeted way para makatulong dun sa pinaka-nangangailangan. Pero kahit ang mga jeep at tricycle, maghihintay pa raw hanggang Abril 20 para makadiskwento sa langis. Kaya naman sabi ng grupong Piston, malamang daw ay may mga papasanin pa silang oil price hike bago matamasa ang diskwento. Habang tumataas ang oil price increases, nagiging useless yung discount dahil kinakain lang niya. At good for 30 days lang yun ha. Better alternative is to regulate oil price increases, then suspend the value-added tax o tanggalin siya para mas malaki yung pakinabang ng mga driver at ng consumers. Pero bukod sa pagkainip, nakukulangan din ng mga nakausap kong tsuper sa matatanggap na discount. Kulang pa po, malaki talagang pagkukulang kasi kung hindi pa po dapat na tinasan nila yung ng krudo, mauwi pa namin mga 500. Ngayon, 300 na lang po. Bigyan ng pagtaas ng gasolina o kaya dagdagan yung pamasahe. Talo kami doon Para sa unang balita, James Velasquez, reporting. Vice President Jejomar Binay balik Pilipinas na matapos ang kanyang pagdalaw sa Qatar at Saudi Arabia. Sa airport pa lang, agad na niyang ibinalita ang magandang resulta ng kanyang pakikipagpulong sa mga lider ng dalawang bansa. Narito ang report ni Micaela Papa.
Isang pagod na Vice President Jejo Marbinay ang lumapag sa NAIA Terminal 1 alauna kaninang madaling araw. Pero masaya pa rin siyang nagpaunlak ng panayam sa naging takbo ng kanyang pagbisita sa Qatar at Saudi Arabia. Bumiyahe si Binay noong March 29 upang asikasuhin ang mga isyong kinahaharap ng mga OFW doon. This trip has further strengthened my faith in our OFWs as our most effective ambassadors abroad, and that partly because of them, we have gained true and sincere friends in the highest places in the Middle East. Bukang bibig daw ng pamahalaan ng Qatar ang galing na mahigit 160,000 na Pilipinong nagtatrabaho sa bansa. Katunayan, nais daw nilang kumuha ng mas maraming OFWs bilang paghahanda sa pag-host nila ng World Cup sa 2022. Sa pagbisita naman ni Binay sa Saudi, pangunahin niyang tinutukan ang sitwasyon ng halos 5,000 overstaying OFW sa Saudi na di makauwi ng Pilipinas. Kahit daw nabigyan na ng amnesty ang madami sa kanila, kakailanganin pa rin daw ng mahigit 143 million pesos para mabayaran ang plane tickets. I intended to put up a foundation to extend assistance to OFWs abroad. Na kung ang ipinatitigil lang nila doon is because of kawalan ng pera, ay matulungan. Nakausap din daw ni Binay ang pamahalaan ng Saudi tungkol sa kanilang employment ban dahil sa mga bagong kondisyon na ipinasok ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kontrata ng domestic helpers. Magkukonvene na raw ang Technical Working Committee ng DOLE at ilang kinatawan ng Saudi government ngayong April 12 para maghanap ng kompromiso sa nasabing issue. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Samantala, isa nating kababayang nasa death row sa China ang nabigyan ng pagkakataong makaligtas sa parusang kamatayan. Ayon sa Philippine Embassy sa Beijing, ibinalik sa lower court ng Xiamen ang kaso ni Mirna San Pedro. Binigyan siya ng 2 taong reprieve. Ibig sabihin, kapag nagpakita raw si San Pedro ng good behavior sa loob ng reprieve period, posibleng ibaba sa life imprisonment ang kanyang sentensya. Unang pinatawan ng death penalty si San Pedro matapos mahulihan ng droga sa Xiamen noong 2007. Mag-iisang linggo pa lang ang nakalipas ng lethal injection ang mga Pilipinong sila Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batain. Sa ibang balita, whistleblower sa umano'y katiwalian sa AFP na si Heidi Mendoza, balugod at tinanggap ang pagkakatalaga sa kanya na Malacanang bilang bagong commissioner ng Commission on Audit. Ay kay Mendoza, labis ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Noynoy Aquino sa ibinigay ng pagkakataon sa kanya na makapagsilbi muli sa gobyerno. Pati ang mga grupong sumusuporta sa kanya natuwa sa pagkakatalaga ni Mendoza sa komisyon. Ayon naman sa political analyst na si Clarita Carlos, ang appointment ni Mendoza ay nagpapakita lamang na seryoso ang Pangulo na tuldukan ng korupsyon sa gobyerno. I'm thankful to the President for giving me this opportunity to be of service again, and I believe that this is exactly what our people have been waiting for. Isang abogado patay sa pamamaril sa White Plains, Quezon City. Sa Amerika, isang eroplano nag-emergency landing sa isang beach sa New York. Paul Pauli, tutok lang sa unang balita. Saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger. Can afford mag-beef ngayong payday.